Kanina ka ba nagpupuli? Kasi pag hindi nila ito ituloy, I think they understand the political ramifications of it from the people. Okay, hindi sa mga Duterte o sa BBM lang, pero sa mga taong bayan. I think nakikita nila na pag hindi nila tutuloy, yari talaga lahat sila sa susunod na election eh. So I think itutuloy yan, they're just delaying it as far as they can. And it could also be nga, delaying it lang kasi nga, papadaan na nga sa 20th Congress. Pero ang problema kasi nila ay, una, yung usapin ng Senate presidency. Yes. Diba? Dahil, ang alam ko, kulang pa ng dalawa si Cheese. At yung mga Duterte, may 6 na solid votes. So, kinakailangan niyang i-court yun. Kung i-court na yun, siyempre, may hihingi yun sa kanya. No? Hindi usapin ito ng continuity. Usapin ito na bubuksan mo ba yung impeachment. Dahil pag nabuksan yung impeachment, maraming mga permutations na lalabas dyan. Maraming ebidensya lalabas dyan. Yes. Mabubuksan yung bank account, yung akusado. Diba? At may mga ebidensya na magte-testify. Delikado. Hindi lang ito usapin kung mananalo ka sa conviction or acquittal. Usapin ito na, ano bang katotohanan ang lalabas? Ano bang mga ebidensya lalabas? Kaya gusto nila, nung iba, nip in the bud. Huwag buksan. Ang problema nila, wala sa Article 11 ng Konstitusyon yun. Malinaw lang sa ating Konstitusyon, kaya nga may separate provision sa impeachment, no, ay acquittal or conviction. Yun lang. Yung sinasabi na de facto dismissal ng impeachment, kahit anong sabihin mo, wala yan sa Constitution. Kay Tolentino ba galing yung concept na yan? Yeah, initially. Kay Tolentino galing yan, Although in fairness, just very quick, I think Coco Pimentel is pulling off some last-minute surprise, like huling El Bimbo niya. Parang, I never thought I'll be impressed with the guy. I would never, like parang naging bar top-notcher yan. I was always thinking, Buti naman. in fairness, I mean, I think he's giving very good explanation. Lalo na nung hearing sa Congress, galing, si Digong. I was... Nandun si Digong, nabanatan ko siya ron. Kaya nga, sabi ko, hopeless case na to. Pero ngayon, bumabawi siya. Like, for instance, the other day, he was telling kay Karen yung Article 12 sa internal rules ng Senate says that kung nagkaroon ng legislative and at the same time trial na competing priorities, mag-take precedence yung trial. Yeah. Kasi the issue there is, ayaw mo rin nakalutang yung official, if executive yan. So you have to finish that right away para klaro yung buhay ng taong yan. Because this could hold back another branch of the state. So internal, hindi lang ito forthwith. The forthwith is a constitutional provision. This is the internal rules mismo ng Senado saying, kung may trial, unahin mo, in short, walang kwenta yung sinasabi ni Escudero na, ay marami pa kaming priorities na dagdagan. Sui generis Exactly. It doesn't work. Hindi ka na sa legislative senate lang. You're now a trial court. Yes. Di ba? Yeah. Naiba na yung nature mo. At dapat mo na yung urgent gawin dapat, forthwith. Urgent. No? Forthwith. No? So, and of course, in fairness kay Coco Pimentel, parang he will say, ito yung argument ng other side, and then he'll break it down very nicely. Ang galing very instructional, even the way he approach. So I'm very impressed. Ikaw, what is your rate of Coco Pimentel? Kasi now he's posting pictures with Risa, parang sila yung the too strong, the too brave. Nagulat nga ako with Galing. Coco's shift because nga at one point nga, he was aligned with the Dutertes, di ba? Yeah. And then suddenly ngayon, and at one point, he was aligned with the Marcoses, now he's aligned with the opposition. And the way he spoke, honestly, na-impress ako. Kasi kakaiba nga yung dating niya dito, and he's been doing the rounds in the press. Yeah. Oh, he's everywhere now. I don't know, ano ba? Natalo ba siya sa election? Talo. Kasi yung isa talo rin, pero iba yung labas sa kanya kasi Minsan, mas defining ang pagkakatalo kaysa pagkakapanalo. Yan ang sinabi ko kay Chris noong isang araw. Sabi ko, di ba? Pero how is that defining for Coco Pimentel? Anong gusto niya mangyari ngayon? He wants to go out on a good note. Well, pag wala kang klarong political future, nagiging zero-sum guy ka. At kung ikaw ay zero-sum guy, tayang pato. Taya mo na lahat. Huwag ka na maging tentative, di ba? Huwag ka na maging tentative. All in ka na. At yung pagiging all in, sometimes defines you. So bakit si Tolentino biglang bumalik? Bitter daw sa Hindi, balimbing naman yun Galing yun sa Pinoy government, tapos nag-Duterte, tapos nag-BBM, tapos kayo, pabalik ng Duterte. Yun din, natalo, pero biglang balik ng sa natalo, dalawa lang ang pwede nilang puntahan Either with the Dutertes or dun sa Pinks na side Kasi hindi naman sila sa mga Marcos. Wala na, tapos na sila. I think tama si Mark doon. Yun ang pinakamalaking problema ni BBM ngayon is yung all the political figures from Senate to Congress are now thinking either Duterte or opposition. Correct.
hindi na Marcos ang option ngayon. With the way Marcos is, tama yung sinabi ko. That's why the possibility of being an early lame duck ay napaka-posible. Laki. Yeah, exactly. Kaya importante talaga, Marcos has to have firm, strong convictions kung ano ba talaga. Right now, he's sitting on the fence, which is causing him more harm than good. Kung ano yung plano. Kasi maski yung mga sarili niyang tao, nalilito din kung ano ba yung direction natin for 2028. Yes. Kasi syempre nga, pag nakabalik yung mga Duterte, sila din naman yung uunahin. Oo, yun na nga eh. Kaya nga, nagtataka ako bakit hindi pa they will be si the Marcos. first casualty. Yari lahat, pero they will be the first in line. Anong lagi natin sinasabi rito? Character is destiny. Right. Tinatanong kasi ni Chris, bakit hanggang ngayon hindi pa lumalaban yung Marcos? or hindi niya nature yun di ba? Or baka meron naman silang, something na panggulat na naman. You know, from what we heard, even you're behind very the scenes, optimistic, magulo din. Mark. Yun yung ICC Bigla na lang nagulat tayo, nangyari na lang. Sayang nga nangyari yung Kibuloy, Alice Goo, ICC, momentum. impeachment, tapos biglang cabinet revamp, poof! Tapos impeachment, poof! Parang sayang yung momentum mo, di ba? Pataas na Saka tama si Ronald kasi what the problem with BBM is hindi niya kinontrol yung narrative. And right now, who's controlling the narrative? The DDS is controlling the narrative. The Pinks. And the Pinks, yes. Yeah. Pero, basically, back to 2020, 2016 tayo. Pero ang difference kasi is with the DDS kasi organized yan coordinated, organized attack with singular messages. At supportado ng isang superpower, di ba? Versus Pinks. We're little armies fighting on our own. Hindi tayo coordinated Sila naghahanap buhay tayo, naghahanap buhay talaga para sa sila, bayan. exactly. Kaya yun ang pinagkaiba. Hindi ko nga alam kung ano nangyari dun sa 450 million na nahuli sa Cebu. Yung sa aeroplano, parang namatay na lang yung balita di ba? That was before election. Ano yun? Tapos 6 na Chinese? Yes. No? Cash. Ano nangyari doon? Di ba? Was it 400? Anong nangyari sa cash? Yeah, nasa 450 bag. almost half a billion. Sa dollars, di ba? Was going to billion. $11 million. Pero ano nga nangyari doon? Bakit nga hindi ko kinuha yun, Baka may update sa tao pero hindi dun sa pera. Pero 'di ba, yun yung nakakalungkot dito is there's so much happenings behind the scenes na hindi nila kinakapitalize or at least go on the offensive. 'Di ba? BBM is defensive, not on the offensive, and he needs to be more offensive at You this have point. more than 90% of the population anti-China. Ba't exactly. Ba't hindi ginamit yan sa Yun mga yung pro-China rallying candidates? point Di ba? po Sayang. For example, ginamit niya si Tolentino para gawin yan, di ba? During the election, the last... Kaso too late. Too late. Pero at the same time, dapat sinuportahan niya yung call ni Tolentino. Hindi, tahimik lang siya. And that's the problem. Like, siguro kung nanonood Tsaka walang credibility si Tolentino. He was Digong's Ronald Llamas. Right. Literally. Parang, political affairs secretary siya. Parang may gumaganti rito. Hindi, inunahan lang kita. Diba? He was literally the Ronald Llamas of Digong. Pabilisan Diba? So, wala siya credibility. It should have come from the opposition, progressives, I don't know whoever. Lacson actually could have made that point. Kasi in fairness kay Lacson, we can say many things, but at least even during Digong's time, I know he was tough on the China question and West Philippine Sea. Doon ako disappointed. I would have expected actually Lacson to take the cudgels on that from the Allianza side at the very least. No? Right. Pero during the campaign kasi, ang strategy ng Allianza was keep your mouth shut. Thinking that that's a strategy that would work. Na nakita nga natin, it doesn't work anymore. Less talk, less mistake. Dati, ganun yan. Ngayon, doesn't work anymore na Now, speak up and be heard. And that's ang mga nanalo yung mga pumili ng side. Yes. Ngayon, basta maingay ka, nasa headline ka, kaya nga, tignan mo si Kiko, ang dami niyang mga bloopers. Pero ito ang Senado, tuloy number 5. Diba? Diba? Apparently it works, basta you have to be in the news. Bino mo, kadikit na si Erwin Tulfo na nag-number 1 before. Diba? So actually, iba na yung rules of the game ngayon It's a saturation game. Kumbaga attention economy na ngayon hindi na siya yung perfect communications. Sige, so having said that, saturation economy, paano yan right now? We keep talking about Sara Duterte. In the bad light, in the worst light possible. But I'd rather not talk about it, to be honest with you. Pero how do you not when they're trying to infiltrate the media, social media, with all the fake news,
to try to change the narrative of this impeachment na parang siya daw yung biktima dito. Political persecution. Wala daw, kumakalat ngayon sa X, kumakalat ngayon that wala daw katotohanan na may nilustay siya pera sa confidential funds. According to the COA, kinlear daw siya ng COA. Pati si Rowena Guanzon yun ang sinasabi ngayon. Speaking of Rowena Guanzon, parang similar naman yung kanilang personality. Wala akong ibang ibig sabihin doon, ha? Parang pareho naman, di ba? Si Rowena Guanzon, di ba yung yan yung tumakbo na party list na I think inendorso ng iglesia, natalo pa rin. Tapos pink siya noon. Nanalo para gusto niya pumasok, hindi natanggap ng Supreme Court, di ba? Nanalo siya, wala pang 1 week, kasama na ni Speaker Romualdez. Actually, si Sandro, Sara at si Guanzon, yung ingat ka sa Ron, yung ibig sabihin ng unhinged. Capital letters with an exclamation point, no? Kaya nadadamay na isang kay Kwan eh. Sa Ron, Richard, toxic masculinity. Hindi ko nakasalanan yan. Hindi ko nakasalanan. I said, ingat lang tayo. I wanna go. No, Mark, were you implying that but this is again a subterfuge behind the scenes Marcos is cooking up because andyan nga si Torre, baka. But ang problem ko doon is, wala na yung element of surprise eh. Yun na yung kay Digong eh. Ano pa bang pwede surprise? I mean, alam naman natin, Bato is already in the crosshair. They're already mobilizing, counter-mobilizing na eh. So parang, I know the counter-argument would be, baka there's a Machiavellian plot, this is the fox, there's the lion. Yeah, exactly. Huwag mo na sagutin dahil sinasagot niya yung tanong niya. Sir Ronald, alam naman natin this show is about me saying what I want using you guys as my front. Tatanungin ko niya, tapos sasagutin niya. Oo lang ako. Para taga-yes lang dun sa labo eh, no? Labo. Affirmation. Validation. Labo eh. You're just here to agree with me. No, but seriously, Mark. Ito yung problema ko. Kasi parang merong ang lumalabas ngayon, maski kay Senate President Cheese. Right. Ang parang script ngayon, they are blaming it sa Kongreso dahil late pasa. At ang sinasabi is, lahat naman kayo sunod-sunuran lang kay Speaker Romualdez. Right. So parang si Romualdez yung nilalaglad. Siya yung sinisisi dito. So, tas nag-post din yung mga iba, like si former Congressman Gary Alejano, sinasabi niya na ginagawa daw to ni Cheese because he wants to be the standard bearer ng administrasyon sa 2028 at may basbas daw ng palasyo yung pagpatay dun sa impeachment. Pero puro usap-usap, parang puro salita pa lang. Kaya yun ang nakakagulo yung sinasabi kasi nila Cheese, no, ay napakalaking non sequitur. Simple lang naman ito eh. Nakaabot sa Senate yung impeachment. Yep. No? Anong trabaho ng Senate? No? Sui generis, i-defer yung recess at i-constitute yung sarili nila as a trial court. Kaya nga, yun ang ibig sabihin ng forthwith. Kaya nung dinribble niya yung definition ng forthwith, dun mo naramdaman ay parang may conspiracy. Simpleng-simple lang yung utos ng konstitusyon, forthwith. No? Tapos, hindi mo pa masunod. Tapos, na-delay, June 2 na nga. Tapos nilipat mo sa June 11, holiday yan June 12, June 13, tapos na yung session. Ano ba yan? Diba? Hindi naman kami ganun katalinuhan. Pero wag nyo naman kami masyadong bobohin. Okay, diba? Sige. Ronald, challenge kita doon. Kung ang sinasabi mo ba, hindi niya ito itutuloy sa June 11? Well, pwede naman niyang ituloy, di ba? Last 2 minutes. Pero parang in all probabilities, bakit mo dinala sa bingit? Pwede mo naman tinapos noong June 2. Pwede mo naman, di ba? So, bakit mo pinospone? Dinala mo doon sa parang final day. Right. No? Tapos yung iba, may mag-question sa'yo. As albawa, yung mga DDS, papatagalin yan para hindi matapos. Tapos pagdating ng kwan, hindi naman kayo pwede mag-overnight. Di ba? Hindi talaga. So, anong gagawin mo kung may mag-delay dyan? May tumayo, mag-argue, etc. Filibuster. At dahil dinala mo sa last 2 minutes, posible yun. Halimbawa, ako yung kalaban mo, edi, isasabutahe ko yan, last day na eh. Yun yung problema doon. Pero, bibigyan ko pa ng benefit of the doubt. Sige, di ba? Benefit of the doubt. Pero suspicious kasi na February pa yan.
25 or 27. Yes. Hindi mo nilagay sa Committee on Rules. Malaking kwan yun, ha? Malaking kasalanan yun, ha? Ay, in fairness, Oh. sabi ni Coco Kasalanan Pimentel, ng hindi speaker. na kailangan. Oh, dapat Senate President. dapat pinasa ka agad nyo. Kaya di ba ni-raise ni Coco Yes. noong isang araw? Bakit Ni wala? Soto. Ay, ni Tito Soto. Soto. Hindi, ni-raise din ni Coco eh. But Coco said hindi Oh. daw kailangan dumaan sa rules. Oh, Actually, oh. pwede na i-diretso na. Okay, so Kaya pwede nagustuhan na. ko yung explanation ni Coco. Oh. Coco said actually hindi kailangang mag-war. Yung kay Tito Soto daw, medyo wala na yan. The rule now is diretso na pwede. Oh, Basically, pero sa dating prerogative yun, of- ha? Dating Senate President din yun, ha? Yeah, pero ang argument ni Coco Pimentel is that iba na yung procedure ngayon. Pwede mo na i-diretso. Kasi tatagal pa yan kung lalagay mo sa Committee on Rules, pwede i-dribble na naman yan. Second round dribble na naman. Pwede na daw i-diretso. Basically, this is all on cheese talaga at this Ang point. problema, sabi ni Cheese, hindi ko alam yan. No, hindi ko alam na may mga ganyang rules. Sinabi niya! Oh my God, kasama ka sa impeachment ni Corona eh. Di ba? Alam mo yan eh. Ang tagal mong senador eh. Tapos ba't mo sasabihin hindi mo alam yan? Gusto ko malaman, ano ang motivation ni Cheese para gawin to? How much of it is staying as Senate President? How much is fear of the Dutertes? How much? Anong pinaka-motivation May niya? sagot ka ba? Baka all of the above. Parang ako magtanong yun. He's copying yung style ko. Ikaw, Mark, anong basa mo dyan? Nalilito din ako. Ginagamit pa rin kami para sa content mo. Nalilito din nga ako eh. Hindi ko alam ilang Right. percent niyan yung sa Duterte, ilang percent niyan yung sa gusto ng Pangulo, ilang percent niyan yung sa... Oo. Alam mo- Baka nga all of the above. Alam mo, tingin ko talaga, kung si BBM did have a stronger position on this, one way or the other, stronger position and statements, I think lalong either mag-gravitate towards sa kanya yung mga senador that's sa alyansa versus what's happening now na dahil hindi nila nakikita yung leadership na hinahanap nila, then they could gravitate easily to the Duterte camp with the six na, di ba? Six ba? Six solid block ng mga Duterte supporters do, DDS. Tatlo na lang. Tapos na, di ba? Tapos na. Tatlo na lang. Tapos na. And it's so easy to sway some of these senators, especially with BBM always pulling back. I know the separation That was of our powers. criticism, di ba? Yeah. But I want to ask you, okay, let's try to strongman. Let's say if you're BBM, what would be the rational reason for you not to press the point, even behind the scenes, Yeah. Okay, for Separate kasi ang executive tsaka legislative Ayun eh. nga, Kaya wala akong support Kasi dyan eh, no? ang basa namin, even behind the scenes is also not clear. Right? Yeah, Okay. even by the- yun eh. So even Kahit behind the scenes eh. daw, hindi klaro. So Oo. why would BBM be so non-committal even behind the scenes? Yeah, Assuming yun ang point. So, Una ay baka may mga veiled threats or not so veiled threats na yung nag-mobilize ng 1 million daw sa Luneta ay baka mag-mobilize uli, pero this time ay hindi na sa Luneta. No, yun yung isa. Lalo na, natitreten sila dahil nung nakaraang midterm election, marami sa mga sundalo ay hindi bumoto sa administrasyon. No? So, yan. Digong nanalo sa media and Yeah. military. Yeah. media. And military. Oo, 50,000 bumoto. No, yun yung, Wow. yun yung That isa. was, Ikalawa, baka ayaw nila ng embarrassment na pag nagkaroon ng botohan ay matatalo yung impeachment. Kung malilink sa kanila yung impeachment, parang ayaw nila na dagdag yan eh dun sa midterm election. loss for so parang double knockdown. para ma-double whammy sila, di ba? At ikatlo, baka confused lang. No, yung hindi alam eh. Wala kang strategy. Baka all of the above na naman. All of the above. Wala kang Iniisip mo yun tapos Ayun na naman tayo eh. parang All rebound. of them, Dahil wala yeah. kang strategy, ayun, naging support. Yeah. parang ano na lang, bahala na kayo. Sabog. Bahala na Diba? kayo. Oo, medyo... Dahil wala kang strong position, Oo. confusing yung position. Di ba? Yeah. Yun yung, Alam- sa panahon ng gera, you have to be decisive. Yeah. Di ba? I'd say- Existential to eh. Existential, survival battle, tapos neither here nor there. So, Sir Ronald, actually, I without giving away too much, I talked to someone na supposedly understands BBM having worked. Parang ang read ko, hindi nila ginamit internet, pero parang collapse into himself ang dating, parang shell shock siya, parang ganun. Again, I'm just being totally like... On the midterms. Parang, hindi lang, parang Lahat. since yung things escalated after ICC yung arrest pagbaba and all, ng kanyang approval parang ratings. ano no? daw, na ano siya eh, parang nag-collapse into himself eh. Medyo nag-shell shock siya eh. So, Pero may element of a strategy ka nakikita. Yung interview niya kay Tonying. Na nagpapakita siya ng empathy,
self-critical siya. Sabi niya ay willing akong katakutan. No? May ganung element ng gusto niya magbago. Tapos binanggit din niya ang cabinet revamp na reset. So yung interview ni Tonying na yon, medyo parang nakikita mo ay merong pag-a-adjust sa narrative. May pag-a-adjust sa messaging. Pero hindi kasi sapat yung messaging eh. Kailangan meron kang substance. Doon papasok yung revamp at saka yung ano ba yung kanyang reform agenda. Ano ba yung kanyang sinasabi sa mga SONA na hindi nagagawa. So nakikita mo from messaging to substance, merong elements of a restart. Ang problema since then nagbago, no? Kaya matanong ko lang, I was expecting doon sa interview niya walang kahit na anong mention ng Mindanao eh. Kasi to think na doon ka pinakamahina, doon ka na, maybe you would give more attention to Mindanao or... Well, inaasahan ko dun sa susunod na substance after revamp, yun yung kanyang platform. Yun yung kanyang reform agenda. Halimbawa, 3 days ago, for the first time in 3 years, minute niya ang mga labor groups. Hindi niya ginagawa yan. For the first time in 3 years, or even longer dahil 1989 yung first time nagkaroon tayo ng minimum wage law. Pumasa in third reading. Yung 200 peso wage increase. Diba? Yung ganun. Parang, ito ay elements of a reform agenda. Diba? Inaasahan ko na dyan magiging bahagi yung Mindanao. No? Yung mga big ticket projects na nabinbin. Tsaka yung agriculture, yung mga subsidies, 20 pesos kada kilo. Dahil ang Mindanao, mining area yan, di ba? Correct. Napakayaman yan, no? Compared sa Luzon, no? Understated yung yaman ng Mindanao. So, i-harness mo yan, no? Pero dapat makinabang yung Mindanaoans. No? Halimbawa, yung geothermal, napakaraming geothermal sa Mindanao, pero ginagamit yan for the Visayas and Luzon. Di ba? Tapos sa Mindanao, napaka-unstable ng source of electricity. So doon nagagalit yung mga Mindanaoan. Teka, dito nagagaling yung yaman ng bansa, tapos kami mahirap. At saka food basket din sila. Di ba? Kami ang gutom. So inaasahan ko na later on, no, after nitong kanyang statement sa rice, statement niya sa wages, isusunod niya yung Mindanao. Pero ayun na, parang kinakapos eh. No? Kasi yung mga Dutertes ngayon, they're busy trying to win over Luzon naman. Kasi dito sila... Offensive na, on the offensive na sila, di ba? Offensive na sila dito. Kasi malakas sila sa baba eh. Exactly. Kaya nga, ikaw, Chris, do you think there's even a chance for BBM to win back people in Mindanao? Parang, feeling ko better focus on Visayas eh. Pero, realistically. I think at this point, the strategy of the Dutertes to divide the country between North and South, yun na talaga lumalabas, na they succeeded. And to be able to do it nga, I think tama si Ronald eh, kailangan mo ngayon action na eh. Action with the right messaging attached to the action. I like the 20 peso kilo rice, although I think it's nakakatulong yun, ang ganda ng messaging. How did he do it? Questionable. Pero at least kaya niya sabihin na nagawa niya. Napangako ko, nagawa ko, ito na. Wala ka na mabatbat dun eh. Ang problema doon sa 20 peso kilo rice, in the present framework, unsustainable. Bakit? Isa-subsidize mo yan ng 14 pesos. Yun ang problema. Pero pwede mong gawin yan kung ayusin mo ang Bureau of Customs. Kaya mataas ang presyo ng rice because of smuggling, no? Because of corruption, no? Yun lang eh. Customs lang, ayusin mo. No? Bakit yung mga lumang customs officials, nandiyan pa rin sila. Yung source ng problema. Diba? Hindi mo kinakailangan maging matalino para ayusin ang Bureau of Customs. Diba? Yun nga, diba? Hindi mo kailangan maging matalino. Pero bakit hindi nga nasa-solve yung problema ng customs? Na kahit tagal-tagal na, kahit na ilang presidente na dumaan, hindi nasa-solve. Ibig sabihin, they can fight back and give you help. Bigay nila sa amin yan ni Mark. Kasi ng bigay nila sa amin ni Mark yan. No? Ayusin namin yan. Ayusin namin yan. No? Parang gusto ko yung ganyan. Pwede rin ako tumulong. Baka naman. Baka sa panahon, 100% yung problema ng rice, dyan nag-emanate. Yung problema ng marami natin, dyan nag-emanate. Diba? Yung drugs, saan nanggaling ang drugs? Pagpasok sa ating customs. Sinong protector nun? Papatayin mo yung mga user, papatayin mo yung mga pusher, hindi masusolusyonan ng drugs dahil papasok pa rin ng papasok. Bakit papasok ng papasok? BOC, Bureau of Customs.
But is that a low-hanging fruit? Kasi, Sir Ronald, and I think all of us... Definitely, a very significant low-hanging fruit. Yeah, but a very difficult low-hanging fruit to Hindi na solve. siya low-hanging. Political will lang. Kailangan lang naman dyan. Mid-hanging fruit. Kailangan lang naman dyan. Head should roll. Hindi ko sinasabi Literally. literally, Duterte nga, ha? napakulong Hindi ko mo, eh. sinasabi literally, ha? Figuratively. Duterte nga, napa-ICC eh. Natuwa Tubuloy sana ako nga. sa'yo, eh. Nakulong ngayon eh. Kaya kung kaya. Kaya kung kaya eh. So, dun sa sinasabing like, for example, with BBM right now, nga, weak yung messaging niya, pero tingin ko naman mukhang kahit sa impeachment, hindi nga siya sangayon. Or maybe nga because it's not within the executive department's jurisdiction to meddle with Senate and Congress. Sa ating political system, you have a very strong president. Yeah. I understand. Kahit may separation of powers in the real world. Yes. So I understand. Pero in the framework, diba, parang dapat talaga wala siyang ginagawa doon. So is it possible na, kaya sinasabi niya wala siyang paki sa impeachment, dahil nga hindi naman niya talaga yung jurisdiction. Hindi niya wala siyang pake. Sabi niya, ayaw niya ng impeachment. Ayaw Okay, niya dapat, impeachment. That's ano lang different siya. Right, but whenever Mali eh. tinatanong sa kanya, ba't niyo itulak din sabi, hindi nga naman talaga yun ang trabaho ng executive eh. But Yun sana lang sinabi niya. Oh, sinabi Okay niya. ako dyan. Hindi mo na kailangan sabihin, ayaw ko yan. Yung mga just tao say, ko, sinabi din niya yung sa mga tao ICC. ko, walang sumuporta Alright. dyan. Sinabi din niya sa Sabi ICC niya, na- wala, yung anak ko hindi sumuporta. Anak na yung Diba? nag-sign ng ano eh. Huwag mo na sabihin Dude. yun. Yeah, Sabihin mo mali na lang, yun, mali ay, yun. may separation of powers, bahala na sila dyan. Mali Tapos. yan. Pero sinabi naman yun ng niya eh, ng isang press secretary niya si Claire Castro. Sinabi naman yun na talagang may separation of powers. My point is this, is it possible that he's doing that because yung kanyang within his jurisdiction ay yung pagsampa ng kaso kay VP Sara tungkol doon sa grave threats, yung plunder case. Those are separate and within the power of the Hindi, president. mauunawaan ko naman yung kanyang posisyon last year na ayaw niya na yung presidente pinapa-impeach yung vice president. Malinaw naman yung public posturing niya. Yeah. Diba? Pero 260 congressmen yung pumirma sa impeachment. Nauna yung kanyang anak. Yes. Hindi mo pwedeng sabihin na wala akong kinalaman dyan. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko mga They kaalyado risk yan. themselves. No, They hindi risk ko kaalyado themselves. yan. Wala akong kakampi na nag-participate dyan sa impeachment. Medyo mahirap ipaliwanag yun. Sabi ng anak mo, yung lolo ko, ipapahukay at itatapon sa West Philippine Sea. Pwede bang hindi ako bumoto rito? Di ba? So, medyo may dissonance yung Medyo message mahirap ng nang tatay oo. at saka message ng anak at saka pinsan. Ang mas mabuti, sabihin na lang yung sinasabi mo, separate branch yan, separate ako, wala akong kinalaman dyan, tapos. Why Dinagdagan. not make a statement on it either way? Dinagdagan yung statement. Hindi, kaya ako, I read that shell shock idea eh. No. Kasi yung shell shock ka, you'll just say anything to survive, right? Parang, di ba? Like, it's like in sport, di ba? You're in dizzy ka na, and then, or like parang, di ba, MMA, di ba? Medyo muntik ka naman knockout, you're just throwing stuff lang to survive, Kaya di ba? naglalakad na siya ngayon sa mga malls. MRT, no? Bus carousel, di ba? Oo. Ginagawa niya lahat. So, let's talk about Vince Tizon. Let's talk about Vince Tizon. Yung host this kasi is all natin, Vince Tizon shadow stuff. boxer eh. Kaya yung Yeah. sinasabi niya kanina, shadow boxing yan eh. Oo. Pero mahina daw yung sipa ko. So, sabi ko, try natin. Diba, Sir Ronald, speaking of that, yung bata mo, si Vince Tizon, bata ko, he's doing well. He's doing well, at least in terms of PR. I mean, he's doing very well. Yeah, dahil- Parang siya lang nakikita na cabinet member. Hindi, nagsimula siya, low-hanging fruits, kabisado niya na kinakailangan pa Alam kaya, niya lahat ng messaging mga- yan. Pero at the same time, ngayon pumapasok siya sa substance. Yung mga big ticket Yes, projects. exactly. In Yung mga fairness. subway, di ba? In fairness. Yung mga... Sa NAIA. Oh, Momentum. naiya, yung mga, yan, di ba? Bilib na bilib sa kanya si Ramon Ang, di ba? So, Yeah. nagbabago siya. Nagsimula siya sa low-hanging fruit na hindi kinakailangan ng major effort, pero gusto na makita ng tao, may ginagawa ka. No, may ginagawa ka. To give him Oh, room so Political capital. Political that's- capital to... First month, point. nakaka 2.5 months pa lang siya sa gobyerno, Marka- Pero marka- siya na yung markaan siya. pinakamarkado, Oo. di ba? So, that's how you do it. Kailangan makita ng tao na yung mga cabinet secretary mo nandun sa kalsada. May ginagawa Literally. at dinedepensahan yung presidente. Di ba? Bagong-bago lang siya, nakaladkad niya sa MRT, yung presidente. Yeah. Di ba? Oo nga, Nasama oo niya nga. sa bus carousel. Yeah. Dahil meron siyang proposal. Di ba? May proposal siya. May initiative siya. Oo, Boss, may gawin natin ito.
kagwapo ka rito, di ba? Boss, consistent ito sa isang reform agenda. Boss, di ba yung ganun hindi mo nakikita sa karamihan, if not all, ng mga cabinet secretaries yun, di ba?